Paano kung sabihin ko sa inyo na sa mga oras na ito, ang inyong atay ay maaaring tahimik na nasasaktan? Walang iniindang sakit, walang halata-halatang sintomas, pero unti-unti itong binabalutan ng taba. Ang kondisyong ito na tinatawag na fatty liver ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao, maging sa mga hindi naman itinuturing ang sarili nilang mataba. Ngunit may magandang balita. Mayroong isang uri ng dieta na hindi lang nagpapahinto sa prosesong ito, kundi tumutulong din sa atay na linisin ang sarili nito mula sa loob. At ngayon, tatalakayin natin ito ng detalyado, ng walang mahihirap na termino at hindi kailangang magutom. Isipin ninyo ang inyong atay bilang isang moderno at napaka-epektibong pabrika ng paglilinis. Ang pabrikang ito ay tumatakbo ng 24/7. Sinasala ang lahat ng pumapasok sa inyong katawan. Ang fatty liver ay parang sitwasyon kung saan sa imbakan ng pabrika ay nagsisimulang maipon ang sobrang produkto, ang taba. Sa simula, nakakahadlang lang ito sa operasyon, ngunit kalaunan, maaari itong magdulot ng malubhang sira. Ang pinakamapanganib ay ang prosesong ito ay matagal na nangyayari ng hindi napapansin. Kaya ang ating misyon ay hindi lang basta maglinis ng malawakan minsan sa isang taon, kundi ayusin ang mga pumapasok na supply para ang pabrika ay gumana ng walang pagkaipon o labis na karga. Kaya, simulan na natin ang malawakang paglilinis sa ating pabrika sa loob ng katawan. Ano ba ang kailangan nating unang itapon para magkaroon ng espasyo at maging maayos ang takbo ng lahat? Humanda kayo sa isang sorpresa, ang pinakamatindi at pinakamapanganib na kaaway ng inyong atay. Hindi ito matatabang steak o mantikilya. Ito ay ang asukal. Oo, tama, ang ordinaryong asukal at lalo na ang mapanlinlang nitong kamag-anak, ang fructose. Kapag labis ang dami ng naiinom o nakakain. Kapag kumain tayo ng asukal, nabubuwag ito sa glucose at fructose. Ang glucose, alam ng katawan kung paano ito haharapin. Ginagamit ito bilang enerhiya para sa mga kalamnan at sa ating utak. Pero pagdating sa sobrang fructose, mas komplikado ang sitwasyon. Halos lahat ng ito ay dumiretso mismo sa atay. Isipin ninyo, biglang dumating sa inyong pabrika ang isang buong tren ng mga tangke na puno ng kakaibang hilaw na materyal. Saan ito ilalagay? Ang pinakasimple at pinakamabilis na solusyon? Iproseso ang lahat ng ito bilang taba at itabi sa bodega bilang reserba. Sa ganitong paraan, unti-unti, nabubuo ang tinatawag nating fatty liver or pagtaba ng atay. At ang pangunahing pinanggagalingan ng hilaw na materyal na ito ay ang matatamis na soft drinks, mga nakapakiting juice, energy drinks, at sari-saring klase ng syrup. Isang baso lang ng ganitong inumin, malaking dagok na agad ito sa atay mo. Pagkatapos ng lantaran na asukal, narito naman ang mga lihim nitong ahente, ang mabilis na carbohydrates. Ano ba ang mga ito? Ito ang lahat ng produkto na gawa sa pinakapinong puting harina, tulad ng malambot na puting tinapay, malalambot na pandesal, or buns, croissants, cookies, at cake. Kabilang din dito ang puting kanin at mga pasta na gawa sa malambot na trigo. Ano ang problema sa mga ito? Sa loob ng ating katawan, halos pareho lang sila ng epekto ng purong asukal. Kapag kinain natin ang mga ito, napakabilis nilang nagiging glucose. Ito ang nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo at ang ating atay ay nakakatanggap ng senyales ng babala. Babala, mabilis na alisin ng labis. At ano ang ginagawa ng atay? Tama, ginagawa nitong taba ang labis na glucose at muli itong ipinapadala sa sarili nitong imbakan na punong-puno na. Para sa ating katawan, na parang isang pabrika, parang nagsusunog lang tayo ng papel sa isang pugon. Mabilis itong nagliliyab
at nagbibigay ng panandaliang boost ng enerhiya, pero agad ding namamatay, nag-iiwan ng maraming uling at humihingi na naman ng bagong panggatong. Ang ganitong pag-akyat panaog ng sugar level ay nakakapagod sa atay at pinipilit itong magtrabaho ng husto, patuloy na lumilikha at nag-iimbak ng labis na taba. Ngayon, pag-usapan naman natin ang taba. Pero bago ang lahat, kailangan nating linawin ito. Hindi tayo nagdedeklara ng digmaan sa lahat ng uri ng taba, kundi sa isa lang, ang pinakamapanganib, ang trans fat. Ano ba itong trans fat na ito? Ito ay mga artipisyal na nilikha o pinilipit na taba. Makikita ang mga ito sa margarine, spreads, at halos lahat ng fast food, mula sa french fries hanggang sa nuggets. Kasama rin dito ang karamihan ng binibiling cake, pastry, cookies, waffles, chips, at popcorn na pang microwave. Bakit nga ba delikado ang mga ito? Isipin niyo parang sa isang pabrika, sa halip na metal, mga piyesang gawa sa plastic ang dinala. Sinusubukan itong ikabit ng sistema sa mga makina, pero hindi ito magawa. Hindi sila kasya, kaya sinisira lang ang kagamitan at nagdudulot ng bara. Ganyan din ang nangyayari sa iyong atay. Ang iyong atay ay hindi lang talaga naiintindihan kung ano ang gagawin sa kemikal na istrukturang ito. Hindi magagamit ng atay ang trans fat na para sa enerhiya o para sa pagbuo ng mga selula. Ang tanging magagawa lang ng atay ay itabi ang basurang plastik na ito sa sarili nitong mga selula. Doon, magiging dead weight lang ito, magdudulot ng pamamaga at makakasagabal sa normal na paggana. Kaya naman, ang pagbabasa ng food labels at pag-iwas sa mga produktong may hydrogenated or partially hydrogenated na langis ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa kalusugan ng iyong atay. At syempre, ang alak. Ang usapang ito ay napakasimple ngunit sa kasamaang palad, walang patawad. Para sa ating atay, ang pagproseso ng alkohol ay laging isang emergency call, isang trabaho sa ilalim ng matinding kagipitan. Ang alak ay isang lason at ang katawan ay ibinubuhos ang lahat ng kapangyarihan nito upang ito'y ineutralize at ilabas sa lalong madaling panahon. Isipin ninyo, sa isang pabrika na perpektong gumagana, biglang sumiklab ang sunog. Ang lahat ng karaniwang operasyon tulad ng pagproseso ng taba, pagbuo ng protina at pagsasala ay agad na humihinto. Ang lahat ng manggagawa, lahat ng yaman ay itinutuon sa pagpatay ng apoy na ito. Ito ang eksaktong nangyayari sa tuwing umiinom ka ng alak. Isinasantabi ng atay ang pangunahin nitong gawain sa pagmetabolize ng taba at ganap na lumilipat para labanan ang ethanol. Bilang resulta, ang mga taba na dapat sana ay gagamitin para sa enerhiya ay walang humpay na naiipon sa mga selula ng atay. Ang regular na pag-inom ng alak ay parang nagsisimula ng sunog sa sarili mong pabrika gabi-gabi. Maaga o huli, masisira ang mga kagamitan at ang mga manggagawa, ang mga selula ng atay, ay magkakaroon ng malubhang pinsala na magdudulot ng pamamaga at mas malalalang problema. Sige, naayos na natin ang usapin sa basura. Ngayon, sa masarap na bahagi, ano nga ba ang kailangan nating ipamahagi sa ating sistema para hindi lang ito mabuhay, kundi tuluyang umunlad at maging masigla? Bumuo tayo ng matibay at maaasahang pundasyon para dito. At ang pundasyon na ito, walang iba kundi ang fiber at mga berdeng gulay. Isipin ninyo, para itong isang espesyal na grupo ng tagalinis na dumarating pagkatapos ng bawat shift para ayusin at linisin ang lahat ng perpekto. Sila ay parang malambot, ngunit napakabisang brush na dumadaan sa lahat ng daluyan at tumutulong magpalabas ng mga dumi. Ano-ano ba ito? Lahat ng uri ng repolyo, spinach, arugula, mga dahon ng litsugas, parsley, at dill.
mas berde at mas marami ang klase, mas mainam. Ang fiber na nilalaman ng mga ito ay gumagawa ng ilang mahahalagang bagay. Una, pinapabagal nito ang pagsipsip ng asukal kaya hindi ito biglang makakaapekto ng masama sa atay. Pangalawa, tumutulong ito sa pagtanggal ng labis na taba at lason. At pangatlo, nagbibigay ito ng pagkain sa mabubuting bakterya sa ating bituka at ang kalusugan ng bituka ay direktang konektado sa kalusugan ng atay. Kaya naman, ang unang tuntunin sa pagbuhay muli ng ating sistema, bawat plato ninyo ay dapat laging mayroong maraming berdeng gulay. Ngayon, kilalanin natin ang mga espesyalistang inhinyero na magpapatakbo at mag-o-optimize sa ating sistema. Ang papel na ito ay ginagampanan ng mga gulay na cruciferous. Tandaan ang pamilyang ito: broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, repolyo at pulang repolyo. Ano ang kakaiba sa kanila? Naglalaman sila ng mga natatanging compound tulad ng sulforaphane na nagsisilbing susi sa pagpapagana ng ikalawang yugto ng detoxification sa atay. Sa mas simpleng paliwanag, ina-activate nila ang sariling enzymes ng atay na siyang responsable sa pag-neutralize at pagtatanggal ng iba't ibang uri ng toxins. Hindi lang ito basta paglilinis, kundi isang malalim na pag-aayos at pag-o-optimize ng buong sistema ng paglilinis. Isipin na lang na ang mga filter ng iyong pabrika ay biglang gumagana ng 2 beses na mas epektibo. Iyan mismo ang ginagawa ng mga gulay na cruciferous. Ang regular na pagkain ng broccoli o cauliflower ay parang regular na maintenance para sa iyong atay na nagpapahintulot dito na mas mahusay na makayanan ang stress at protektahan ang mga selula nito mula sa pinsala. Hindi lang ito basta pagkain, kundi isang tunay na functional na tool para sa kalusugan ng iyong pangunahing filter. Ngayon, matapos nating ayusin at ihanda ang lahat, panahon na para magpasok ng mga materyales para sa pagkukumpuni at pagpapalakas ng ating pabrika, ang ating katawan, at ang pinakamahalagang materyales sa pagtatayo para sa ating organismo ay dekalidad na protina. Ang mga selula ng atay na napinsala ng taba at lason ay patuloy na nangangailangan ng pagkukumpuni. At ang protina na binubuo ng mga amino acid ay ang mga brick o block na ginagamit para makabuo ng mga bago at malulusog na selula. Ngunit, mahalaga ang pagpili ng tamang pinagmulan. Kailangan natin ng malinis na materyales sa pagtatayo, walang labis na taba o iba pang di ka nais na sangkap. Mainam dito ang mga pagkaing mababa sa taba tulad ng dibdib ng manok o pabo. Magandang option din ang isda, lalo na ang mga puting isda. Ang itlog ay itinuturing na gold standard o perpektong pinagmulan ng protina. At huwag din nating kalimutan ang mga halaman bilang pinagmulan tulad ng lentil, garbanzos, chickpeas, at iba't ibang uri ng beans. Lahat ng ito ay nagbibigay sa atay ng kinakailangang resources para sa sarili nitong pagkukumpuni. Kung walang sapat at dekalidad na protina sa ating dieta, imposible ang anumang pagkukumpuni sa atay. Ito ay parang sinusubukan mong ayusin ng isang pader ng walang brick. Pwede mong linisin ang lugar ng paulit-ulit, pero kung walang materyales, wala kang maitatayo. Ngayon, humanda kayo sa isang malaking pagpihit sa ating talakayan. Handa na? Para labanan ang taba sa atay, ang kailangan nating kainin ay ang tamang taba. Oh, tama ang dinig nyo. Parang balintuna. Pero ito ang purong katotohanan batay sa siyensiya at biochemistry. Sa loob ng maraming dekada, tinakot tayo sa taba kaya't mas pinipili natin ang mga produktong fat-free. Pero ironical, ito mismo ang nagdulot ng paglaganap ng fatty liver. Dahil kapag inalis natin ang taba, ang mga manufacturer ay nagdaragdag ng asukal at starch
para sa lasa. At alam na natin kung sino ang tunay na salarin. Ang malulusog na taba ay hindi kalaban. Sila ang ating mga kaalyado. Para silang matatalinong manager sa loob ng ating mga katawan na parang isang pabrika. Tinutulungan nila tayong ayusin ang tamang metabolismo ng taba, pinapababa ang pamamaga na karaniwang kasama ng fatty liver at pinapaganda ang insulin sensitivity. Sa pag-aalis ng lahat ng uri ng taba sa ating dieta, inaalis din natin sa ating katawan ang mahahalagang kasangkapan nito para sa sariling regulasyon at paggaling. Kaya kalimutan na ang lahat ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa taba. Panahon na para salubungin ang ating mga bagong matatalik na kaibigan. At sa unang pwesto ng ating mga bagong kakampi, ang pangunahing bituin at puso ng Mediterranean diet ay ang olive oil. Pero hindi lang basta-bastang klase, kundi ang tunay na extra virgin olive oil. Bakit napakahalaga nito? Ang langis na ito ay higit pa sa taba. Isa itong totoong eliksir. Mayaman ito sa monounsaturated fatty acids na tumutulong magpababa ng antas ng masamang kolesterol at triglycerides sa ating dugo. Ngunit ang pinakamahalaga, sagana ito sa napakalakas na antioxidants tulad ng polyphenols at vitamina E. Ang mga sustansyang ito ang nagpoprotekta sa mga selula ng ating atay mula sa mapanirang epekto ng free radicals. Isipin na para kang naglalagay ng espesyal na anti-corrosion lubricant sa lahat ng mahahalagang makina sa iyong pabrika. Ganyan ang ginagawa ng olive oil sa iyong katawan. Hindi lang ito nagbibigay ng dekalidad na fuel. Aktibo rin itong pinoprotektahan ang iyong mga organo mula sa pagkasira at pagkapinsala. Idagdag ito sa mga salad o ibudbud sa luto ng gulay at isda. Ito ay isang simple at napakasarap na paraan upang bigyan ang iyong atay ng napakahalagang serbisyo. Ngayon, bukod sa olive oil, ipapakilala natin ang isa pang superhero sa ating koponan, ang omega-3 fatty acids. Sila ang tunay na fire brigade o bumbero para sa ating atay. Ang kanilang pangunahing kapangyarihan ay ang kakayahang mabisang supilin ang pamamaga. Alam nating ang fatty liver ay hindi lang basta pagdami ng taba. Palagi itong may kasamang mabagal na pamamaga na unti-unting sumisira sa mga selula ng atay. Saan natin mahahanap ang mga tagapagligtas na ito? Pangunahing pinagmulan nito ang matatabang isda mula sa malamig na karagatan. Salmon, mackerel, herring at sardinas. Sikapin nating isama ang ganitong uri ng isda sa ating diet kahit 2 beses sa isang linggo. Kung hindi ka mahilig sa isda, mayroon ding mga plant-based na pinagmulan. Ito ay, una sa lahat, flax seeds, chia seeds, at walnuts. Idagdag ang dinurog na flax seeds sa oatmeal or smoothies at magmeryenda ng isang dakot ng walnuts. Ang regular na pagkuha ng omega-3 ay parang laging handa ang pinakamodernong sistema ng pamamatay ng sunog sa inyong pabrika. Anumang pamamaga ay masusugpo agad bago pa man makapagdulot ng malaking pinsala. Heto ang isang bagay na tiyak na ikamamangha at marahil ay ikagagalak ng marami. Isa sa pinakamahuhusay na kaibigan at tagapagtanggol ng malusog na atay ay ang kape. Oo, iyang inuming iyan na dekada nang sinisisi sa halos lahat ng masasamang bagay. Pero marami ng makabagong pag-aaral ang nagbigay linaw dito at itinuring pa nga itong isang hepatoprotector o tagapagtanggol ng atay. Siyempre, ang tinutukoy natin ay natural na black coffee, niluto o inihanda ng walang asukal, sirap at matatabang cream. Paano ito gumagana? Ang caffeine at antioxidants na nasa kape ay gumagawa ng ilang mahalagang bagay. Nakakatulong ito upang mapababa ang aktibidad ng mga liver enzymes na tumataas kapag nasira ang atay. Pinapabagal din nito ang pagbuo ng fibrosis,
kung saan nabubuo ang peklat na tissue sa lugar ng mga nasirang selula ng atay. At sa pangkalahatan, binabawasan nito ang panganib ng pagkakaroon ng mas malalang sakit sa atay. Kaya ang iyong pangumagang tasa ng dekalidad na black coffee ay hindi lang para gisingin ka, kundi isa ring tunay na preventive measure para sa iyong pangunahing filter ng katawan. Isa o dalawang tasa sa isang araw ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo. Kung hindi ka naman mahilig sa kape o naghahanap ka ng masustansyang alternatibo para sa maghapon, ang green tea ang para sa iyo. Ito ay isa pang inumin na gustong-gusto ng atay. Ano ang sikreto nito? Ang green tea ay punong-puno ng isang espesyal na uri ng matitinding antioxidant na tinatawag na catechins. Ang pinakakilala at pinag-aralan sa mga ito ay ang Epigallocatechin galate. Ang mga sangkap na ito ay kumikilos bilang tunay na bodyguards para sa mga selula ng atay. Sinasawata nila ang free radicals na umaatake at sumisira sa mga selula. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang catechins sa green tea ay nakakatulong upang mabawasan ang pagdami ng taba sa atay at binabawasan ang pamamaga. Sa madaling salita, ang green tea ay hindi lang tumutulong sa ating atay na makayanan ang kasalukuyang gawain nito, kundi lumilikha din ng isang uri ng proteksyon sa paligid nito. Ang 1 hanggang 2 tasa ng dekalidad na dahon ng green tea bawat araw, natural, na walang asukal, ay magiging isang mahusay na karagdagan sa iyong dieta at makakatulong sa atay na maging mas mabuti ang pakiramdam. Ito ay isang simple, abot-kaya at napaka-epektibong paraan upang suportahan ang kalusugan nito para mas maging kapana-panabik at makulay ang ating paglalakbay sa kalusugan. Halina't dagdagan natin ito ng kaunting spices. At ang unang pampalasa na karapat-dapat tawaging superhero ng atay ay ang turmeric. Ang maliwanag na dilaw na pampalasa na ito na siyang pundasyon ng Indian curry ay may aktibong sangkap na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ay isa sa pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga o anti-inflammatory na alam ng agham. Alam na natin na ang pamamaga ay siyang pangunahing kaaway ng atay, lalo na kung may fatty liver. Kaya naman, malaki ang tulong ng curcumin upang epektibong labanan ang pamamaga sa cellular level. Bukod pa rito, isa rin itong malakas na antioxidant at nakakatulong para mapabuti ang daloy ng apadayo or bile na napakahalaga rin para sa malusog na atay. At hindi rin magpapahuli sa laban na ito ang ating ordinaryong bawang. Naglalaman ito ng mga sulfur compound na tumutulong magpaaktibo ng liver enzymes na siyang responsable sa paglilinis at pagtatanggal ng toxins sa katawan. Subukang magdagdag ng 1 kurot ng turmeric sa inyong kanin, gulay, or lentil dishes. At syempre, huwag kalimutan ang bawang sa inyong mga niluluto. Ang mga simpleng sangkap na ito ay may malaking ambag sa pangkalahatang pagpapabuti ng kalusugan ng inyong atay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang dessert. Pero hindi yung mga kike or matatamis na pastry, kundi ang pinakamabisang at pinakamasarap na panghimagas para sa ating atay. Ang tinutukoy ko ay ang mga berry. Ang blueberry, cranberry, raspberry, at strawberry. Hindi lang ito basta pampasarap or panghimagas, kundi maliliit na kapsula na punong-puno ng anthocyanins. Ito ay mga espesyal na pigment na siyang nagbibigay sa mga berry ng kanilang matingkad na kulay pula, asul, at lila. Pero bukod sa kulay, ang anthocyanins ay mayroon ding napakalakas na antioxidant properties. Para silang mga special forces na humahanap at sumusugpo sa pinakamapanganib na kalaban ng mga selula ng atay, ang free radicals. Ang regular na pagkain ng berry ay nakakatulong protektahan ng atay mula sa oxidative stress
na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira nito, lalo na sa fatty liver disease, hepatosis. Magdagdag ng isang dakot ng sariwa or frozen na berry sa iyong oatmeal, yogurt, o kainin lang bilang merienda. Ito ang pinakamasarap na paraan upang bigyan ng maaasahang proteksyon ang iyong panloob na pabrika, ang atay. At ngayon, dumako tayo sa pinakapayak, pinaka-accessible, at marahil pinakamahalagang sangkap ng ating plano. Ito ay ang tubig. Simpleng tubig lang, malinis at sariwa. Kahit gaano pa tayo, kasipag sa pagkuha ng masustansyang pagkain at pag-iwas sa mga nakakapinsala, kung walang maayos na sistema ng transportasyon, mawawalan ng saysay ang lahat ng ito. At ang tubig ang siyang nagsisilbing pangunahing daluyan ng transportasyon sa ating katawan. Ipagpalagay natin na ang inyong pabrika ay naglinis at nag-empake ng sangkaterbang dumi at lason na handa ng ilabas. Ngunit kung hindi dumating ang mga truck na maghahakot nito, mananatili lang ang lahat ng duming ito sa lugar na unti-unting lumalason sa lahat ng nakapaligid. Ganyan din ang nangyayari sa ating katawan. Ginagampanan ng atay ang tungkulin nito sa paglilinis or detoxification. Ngunit kung walang sapat na tubig, hindi nito lubos na mailalabas ang mga nalinis na lason sa pamamagitan ng ating mga bato at bituka. Ang sapat na pag-inom ng tubig, mga 1.5 hanggang 2 litro kada araw, ang magsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng serbisyong logistik na ito. Nakakatulong ito upang hindi malunod ang atay sa sarili nitong mga dumi at mapanatili ang normal na takbo ng lahat ng proseso ng metabolismo. Sige, tapos na tayo sa pagpili ng mga pagkain. Ngayon naman, buuin natin ang perpektong plato para sa malusog na atay. Ito ay isang napakasimpleng gabay na makakatulong sa inyong kumain ng tama nang hindi kailangan magbilang ng calories. Sa inyong isip, hatiin ang inyong plato sa 2 bahagi. Ang kalahati, buong 50%, ay dapat punuin ng mga gulay na walang starch. Pangunahin dito ang iba't ibang uri ng dahon gulay at cruciferous na gulay tulad ng broccoli, lettuce, pipino, repolyo, at spinach. Ito ang pinagmumula ng ating fiber, bitamina, at antioxidants. Ang natitirang kalahati ay muli nating hahatiin sa 2. Ang isang kapat ng plato or 25% ay ilaan para sa dekalidad na protina. Maaari itong isang piraso ng inihaw na dibdib ng manok, isda, isang serving ng lentil, o 2 itlog. Ito ang ating building blocks para sa paggaling at pagpapanatili ng lakas ng katawan. At ang huling isang kapat ay para sa complex carbohydrates. Pinagmumulan ng dahan-dahang energy. Hindi ito puting kanin o pasta, kundi buckwheat, quinoa, brown rice, o isang hiwa ng whole grain na tinapay. Sa ibabaw ng lahat ng ito, bubuhusan natin ang ating kaibigang olive oil. Ganoon lang kasimple. Ang ganitong plato ay balansi, nakakabusog, at lubos na makakatulong sa kalusugan ng inyong atay. Kasing halaga ng uri ng pagkain ang tamang schedule ng pagkain. Isipin mo na lang ang mga manggagawa sa isang pabrika. Kung palagi silang ginugulo ng maliliit na gawain na bawat kalahating oras ay may panibagong ipapagawa, magagawa kaya nilang mahusay ang kanilang pangunahing trabaho? Siyempre hindi. Ganyan din ang ating atay. Ang tuloy-tuloy na pagnguya or pag-snack sa buong araw, tulad ng biskwit, candy, mansanas, o isang baso ng juice, ay hindi nito napapahinga at hindi makapag-focus sa mahahalagang gawain nito. Bawat pagkaing kinakain, gaano man kaliit, ay nagpapagana ng iba't ibang proseso sa katawan, kabilang na ang paglabas ng insulin. Ang palaging mataas na antas ng insulin ay direktang humahantong sa insulin resistance at kalaunan sa fatty liver. Kaya naman,
Ang pinakamainam para sa atay ay ang pagkakaroon ng malinaw at nakatakdang oras ng pagkain at sapat na pagitan ng mga ito. 3 o maximum na 4 na beses sa isang araw at walang pagnguya sa pagitan ng mga kainan. Nagbibigay ito ng sapat na oras sa atay upang tahimik na maproseso ang kinain, makapag-detoxify at makapag-regenerate. Bigyan mo ang iyong panloob na pabrika ng tamang schedule ng pahinga at mas magiging epektibo at matibay ang pagtatrabaho nito. Maraming tao, kapag narinig ang diagnosis na fatty liver or hepatic steatosis, ay agad na naghahanap ng magic pill o miracle supplement na makakapagresolba sa lahat ng problema. At ang merkado ay nag-aalok ng maraming solusyon tulad ng mga hepatoprotector. Ang pinaka-popular sa mga ito, marahil, ay ang mga batay sa milk thistle na may active substance na silimarin. Totoo naman, ang ilan sa mga supplement na ito ay maaaring makatulong sa atay dahil sa taglay nilang antioxidant at anti-inflammatory properties. Ngunit napakahalagang maunawaan, ang mga ito ay pandagdag lamang na kasangkapan. Maaari silang maging kapakipakinabang, ngunit bilang pantulong lamang sa pangunahing solusyon, ang pagbabago sa lifestyle at diet. Ang pag-inom ng hepatoprotector habang patuloy na umiinom ng matatamis na inumin at kumakain ng fast food ay parang pagsalok ng tubig mula sa lumulubog na bangka gamit ang maliit na baso habang hindi pinapansin ang malaking butas sa ilalim nito. Walang anumang suplemento, kahit pa ang pinakamahal, ang makakabawi sa pinsalang dulot ng maling pagkain. Una, kailangan nating takpan ang butas sa pamamagitan ng tamang diet at pagkatapos lamang, marahil, ay kakailanganin natin ng baso upang alisin ang natitirang tubig. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang makakatulong sa ating planta, ang ating katawan, na hindi lang epektibong magproseso ng mga hilaw na materyales, kundi pati na rin masunog ang mga sobrang naipon sa bodega. At ang pinakamabisang kasangkapan para dito ay ang pisikal na aktibidad. Ang paggalaw ay ang pinakanatural at pinakamakapangyarihang paraan upang mapilitan ang katawan na gumamit ng enerhiya o sa madaling salita, masunog ang taba. At ang pinakamahalaga, hindi lang nito sinusunog ang taba sa ilalim ng balat na nakikita natin, kundi pati na rin ang visceral fat na nakapalibot sa ating mga organo at maging ang taba sa loob mismo ng ating atay. Hindi mo kailangang maging isang Olympic champion. Pwedeng magsimula sa pinakasimple, ang regular na paglalakad. Subukang maglakad ng 30 hanggang 40 minuto bawat araw sa mabilis na lakad. Ito pa lang ay magsisimula na ng proseso ng pagsunog ng taba. Kung may pagkakataon, magdagdag ng iba pang aktibidad na gusto mo. Paglangoy, pagbibisikleta, pagsasayaw o magaan na strength training. Ang pisikal na aktibidad ay nagpapabutiti sa pagtanggap ng mga cells sa insulin, na isang mahalagang susi sa paggamot ng fatty liver. Ang paggalaw ay parang pagpapaandar ng isang karagdagang malakas na hurno sa pabrika. Nasisimulan ang pagsunog ng lahat ng hindi kinakailangang stock mula sa bodega. At ang pinakahuli, pero marahil pinakamahalaga sa lahat ng ating plano, ay ang pasensya. Unawain ang isang simpleng bagay. Ang taba sa iyong atay ay hindi naipon sa isang araw o isang linggo. Malamang, ito ay prosesong tumagal ng buwan o kahit taon. Kaya naman, magiging kahibangan kung aasa kang mawawala ito sa loob lang ng ilang araw na cleanse or detox. Ang pagpapagaling ng atay ay hindi isang maikling sprint kundi isang mahabang maraton. Magkakaroon ng mga araw na gugustuhin mong sumuko. Magkakaroon ng mga pagkakataong madidiskaril ka. Normal lang yan. Ang mahalaga ay huwag sisihin ang sarili, kundi bumalik lang sa tamang daan.
Huwag umasa sa agarang resulta sa ultrasound. Basta't tandaan, sa bawat pagpili mo ng salad imbis na tinapay, tubig imbis na soft drinks, at paglalakad imbis na paghiga lang, malaking ambag ito sa kalusugan ng iyong atay. Bawat tamang pagpili ay isang maliit ngunit napakahalagang hakbang sa marathon na ito. At mula sa mga hakbang na ito, nabubuo ang malaking tagumpay laban sa sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, ang mga revelasyon na talagang magpapabago sa lahat ng alam mo. Una at pinakanakakagulat na natuklasan para sa marami, ang pangunahing kalaban ng atay sa modernong mundo ay hindi matatabang pagkain, kundi ang asukal, lalo na ang nakatagong asukal sa mga inumin at processed foods. Ang sakit ay tinatawag na fatty liver, ngunit ang nagdudulot nito sa karamihan ng kaso ay ang labis na carbohydrates. Literal na nalulunod ang iyong atay sa taba na mismo nito ang gumawa mula sa labis na asukal. Ikalawang malaking pagbabago sa pananaw. Para gamutin ang fatty liver, kailangan mong kumain ng taba. Tila isang kabalintunaan, ngunit ito ay isang siyentipikong katotohanan. Kapag inalis natin ang lahat ng taba sa ating pagkain, inaalisan natin ang katawan ng mga kailangan nito para labanan ang pamamaga at makabuo ng malusog na cells. Olive oil, avocado, mani, matatabang isda. Hindi sila kalaban, kundi gamot na tumutulong ayusin ang fat metabolism. At sa wakas, ang ikatlo at pinakakagiliw-giliw na revelasyon, kape. Ang inuming inilalarawan bilang masama sa loob ng maraming dekada ay lumabas na isa sa mga pinakamabisang proteksyon ng atay. Ang regular na pag-inom ng natural na kape ay nagpapababa ng panganib ng fibrosis at cirrhosis. Kaya't ang iyong tasa ng kape sa umaga nang walang asukal ay hindi lang isang ritual, kundi isang tunay na therapy. Kaya, bilang buod, ang detox ng atay ay hindi kadudadudang detox juices or pagpapagutom. Ito ay sinasadya at tamang pagbabago sa iyong kinakain. Inaalis natin ang mga pangunahing salarin, asukal, trans fats, at walang sustansyang carbs. At idinagdag natin ang mga pangunahing pantulong, fiber, tamang taba, dekalidad na protina, at antioxidants. Simple lang, lohikal, at napakabisa. Kayang-kaya ng atay mo na magpagaling sa sarili, kailangan lang bigyan ng pagkakataon. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode kung paano gawing malusog at malakas ang iyong katawan. Ngayon, tanong ko sa inyo, anong produkto na pantulong sa atay ang ginagamit mo na? O baka may impormasyon sa video na ito na talagang nakagulat sa iyo. Ibahagi mo sa comments. Pag-usapan natin.